Kuya! Kuya naman! Yan, perfect yan. Kung kaya yan. Ate, mas matataas pa nga sa'yo. Wala ko naniniwala kuya. Wala ka Anak, nandiyan na pala kayo. Yes po. Nagkukulitan na naman kayo, no? Huwag kayong mag-alala na, alam niyo naman hindi kami mag-aaway. Si kuya talaga. Ano yung bag mo? Magtay na kami. Thank you, Nay. Nay, ito nga po pala yung nadalahin sa kanina. Sa pagtulong kay Mang Ambo, doon sa bumibili. Salamat anak ha. Alam mo namang wala tayong pinagkukunay kundi mga panganin natin. Kaya malaking bagay ito para sa mga. Saan pa ba tayo aasa kung di sa ating lang, no? Sige na anak, magtahinga ka na din. Kapag ka na din. Yes, nandun ka na. Tama-tama. Marami tayong tutulungan. Ano may tutulong ko Mang Ambo? Tulungan mo na lang ako kapamahan. Dahil. Maraming salamat po. Salamat po. Maraming salamat po. Bigyan talaga ako sa'yo, Mang Ambo. May bumubukas ako tulong sa mga nangangailangan. Ganun talaga eh, yes. Sa tinamit namin ng mga tutulungan ko, nararamdaman ko rin akong bumabalik. Hindi naman sa mga material sa bagay mo pera. Ang tunay na kaligayahan kasi, ang yung nakikita ng mga tao yun sa tinamit ng tulungan mo. Kaya ikaw, mas pipiliin mo na dahil ng mga tulungan mo. Oo, Mang Ambo. Pangarap ko din maging katulad ko. Kasi gusto ko din makatulong sa mga kailangan. Well, nararanasan ko din ang nararanasan nila. At malaki din na naitulong ko sa pag-aaral na ngayon ko kami sa Ella. Oh, Ella, ba't ang tahimik mo? Ayos ka lang ba? Ewan pa kuya, masakit ang ulo ko pero parang nahihilo na din po. Ako, baka napagod sa eskwela. Pasok tayo. Dito sa loob. Kailangan ko lang ng oras. Oh, anak, bakit? Ano yung nilagay bunso? Yung sakit si Bunso. Ano sinasakit sa'yo? Oh, mainit na siya. Hindi na ito normal lang. Kailangan na natin dalhin si Bunso sa hospital. Pero anak, alam mo naman wala tayong sapat na pera pang ospital. Si Mang Ambo. Pasensya na po, Mang Ambo. Naabalo ko kayo. Oh yes, ano yan? Ba't parang ang bigat ng iniisip mo? Si Ella po mas nagkasakit. Kailangan po namin dalhin sa hospital. Balik po po mahirap yung tigil sa inyo. Ang ito, pagtsagaan niyo ako. Asya ba ito? Maraming salamat po, Mang Ambo. Aalis na po ako. Ano nangyayari sa pasyente? Pinupunan na sana kung may sakit po siya. Ipasok kayo dito. May wala lang po muna kayo dito. Saglit. Sige po, Dok. Kinakabalan ko. Check mo lang muna sa kanan. Dok, kamusta po ako mo? Hindi po ba sa basa ang sakit ng inyong anak? So,
kailangan niyo po ng malaking halaga para po sa agarang natin po ng anak. Pwede ko po ba kayo makausap? Sige po. Sige po tayo. Kayo mo ang buto Kukunin ko ba naman ito para bumadikta si Ella? Paano naman si Pag-ambo? Kunin ko ba tong perang to na sapat na para ipagamot si Ella? O isasauli ko kay Mang Ambo? Ano ang dapat kong gawin? Yes. Napansin kong naiwan ko ang pitaka ko. Buti nakita mo. Oo nga po pala, sasauli ko nga po pala sa inyo. Sino pa po ba dito yung relatives po ni Ella? Naku po. So, pasensya na po. Pero kailangan po talaga natin ngayon ng malaking halaga para po sa patuloy na gamutan ni Ella. Kung hindi po ito maaagapan, maaari po mas lumala pa ang kanyang kalagayan. So, mauna na po po. Check ko lang po si Ella. Yes! Matagal ko lang gustong sabihin dito. Ano po iyon? Kayo talaga niya ang dahilan kung bakit ganito akong tumulong sa inyo. Ano yung ibig niyo sabihin? Tay, ano to? Pasensya ka na. Iwan niya tayo ng bata pa kayo dahil hindi niya kinaya ang bigat ng responsibilidad. Pero sa wala naman hindi siya nagkulang sa pagtulong. Palagi niya tayo binibigyan ng mga tulong kaya ng suporta sa pag-aaral ni Ella. Lahat yun yung galing sa kanya. Ako ang tunay mong ama. Anak! Paano ko siya mapapatawad? Iniwan niya tayo nung kailangan natin siya. Anak, hindi para sa kanyang pagpapatawad. Para din yun sa'yo. Para maging malaya ka na. Yes, ang tagal kong unipon ng lakas ng loob para sabihin ito. Ba't ngayon lang? Elias, bigo ako noon. Naramdaman kong hindi ko pa kayang maging ama sa inyo. Ngunit nung umalis ako, mas naramdaman ko ang kawalan. Kaya pinilit kong bumangawi sa parang alam ko, ang pagtulong. Hindi niyo ba alam kung gano'ng kahirap sa amin na buhay mag-isa ni nanay? Hindi mo ba alam na ilang beses ako nagtrabaho para may makain lang kami? Alam ko anak, at pinilit kong bumawi kahit sa maliit na paraan. Kumusta na po ba? Kapag-wish na po ba kayo? Kasi po, lumalaga po ang galing ng inyong anak. So, kailangan po natin itong maisagawa, lalo higit yung mga treatment na kailangan niya. Ano pa po kami pera to? Ano po ba yan? Ano po ba ang dapat natin gawin? Ito, baka sapat na ito. Elias, ito ang pera. Gamitin niyo ito para maipagamot ang kapatid mo. Paano ko tatanggapin ang tulong niya kung siya ang dahilan ng paghihirap namin noon? Dapat ba akong magtiwala ulit? Gagamitin ko ang pera mo para kay Ella, pero hindi ibig sabihin nun napatawad na kita. Naiintindihan ko anak, ang mahalaga ay maipagamot sa ila. Handa akong maghintay hanggang kaya niyo na akong patawarin. Lo, kamusta? Ah, talaga? Kailan ka ba uuwi? Ang dami ko na ikukwento sa'yo eh. Oh, Kuya Elias! Ikaw ba yan? O Rina, anong ginagawa mo dito? Dinala ko ang pagkain ng kaibigan ko. Siya ay naka-admit dito sa ospital. Pero ikaw, anong ginagawa mo dito? Kuya, kung gusto mo, samahan kita. Mukhang mabigat ang iniisip mo eh. Rina, huwag mo namang iwan ako sa Ella. Baka may pinagdadaan siya. Lolo, si Kuya Elias po, naaalala nyo? Iyo, ikaw pala. Baka mabigat ang iniisip ko. Ano bang usapan namin sa'yo? Hindi ko maintindihan paano ko siya mapapatawad. Iniwan niya kami noon. Ngayon, parang wala lang. Dapat ko ba siyang pasalamatan? Alam mo iyo, ang mga magulang, ang tao rin, nagkatama kayo, nagkatapot at magkukulang. Pero hindi ko sinasabi na tama sila. Baka ito ang paraan niya para makabawi. Tama si Lolo.
Alam mo kuya, kahit ako minsan nagagalit din ako sa kanya. Pero natutunan kong magpatawad, hindi dahil tama siya, kundi dahil mas mahalaga ang kapayapaan kaysa galit. Pero hindi niya mabago ang nakaraan. Hindi baguhin ang nakaraan. Pero maaari magpulihin ang sarili mo na bigyan, pagkakataon, bitawan ng bigat. Ang pagpapatawad ay hindi lang para sa kanya, kundi para sa iyo. Tay? Elias? Anak, pasensya na kung hindi ako naging mabuti kami sa inyo, no? Naiintindihan ko kung hindi ko magpapatawad. Hindi madali para sa akin at tanggapin kami ng mama. Pero lahat tayo nagkakamali. Kung kaya mong patawarin ng iba, ba't hindi pa ikaw? Salamat anak. Gagawin ko ang lahat para magbalik ang tiwala mo. Salamat sa iyo sa lahat ng itinuro mo sa akin. Kundi dahil sa iyo, hindi ko matututunan ang tunay na halaga ng pamilya. Na kahit gaano kahirap at kasama ng karaan ko, ito ay mananatiling yaman ng buhay. Mula noon, si Elias ay natutong magpatawad at nagpatuloy sa pagtulong kay Mang Ambo sa kanilang misyon na tumulong sa kapwa. Sa kanilang pagtutulungan, naitanim sa komunidad ang mga aral ng pagpapatawad, sakripisyo at pagmamahal sa pamilya. Ito ang mga halaga ng Pilipino na kanilang pinanday sa hirap at tagumpay.